Malapit na ang pagbubukas ng 2024 hanggang 2025 season, madami na ang kaganapan sa Golden State Warriors. Umalis na sa kanila itong si Chris Paul at ang bahagi ng Splash Brothers na si Klay Thompson. Inaasahan na magiging bagong mukha ang Warriors dahil nga sa mga bagong manlalaro na idinagdag sa koponan. Magsisimula ang NBA training camp sa buong liga sa loob ng 2 linggo, na ang mga bawat koponan ay patuloy na gumagawa ng roster moves bago ang pagbubukas ng season. Noong Martes, inulat ni Michael Scotto ng Hoops Hype na pipirma ang Golden State Warriors ng 2 bagong manlalaro. Sa pahayag ni Michael Scotto, ang Golden State Warriors ay sumang-ayon daw sa Exhibit 10 deal kasama sina Jalen Johnson at Donta Scott. Si Jalen Johnson ay naglaro ito sa Santa Cruz Warriors sa G League, na nagtapos na merong average na 11.3 points, 3.1 rebounds at 1.2 assists bawat laro habang nag-shoot ng 41.0% mula sa field at 38.0% mula sa 3-point range. Habang si Donta Scott naman ay lalabas na sa kanyang 5 season na naglaro sa college basketball ng Maryland. Nagtapos siya sa kanyang huling taon na merong average na 11.2 points, 4.7 rebounds at 1.1 assists bawat laro na nag-shoot ng 40.7% mula sa field at 33.5% mula sa 3-point range sa kanyang 33 games. Tila naging masama ang kampanya ng Warriors noong nakaraang season, na malayo sa inaasahan na ini-expect ng karamihan, na dumating sila sa isang season kung saan sila ang 10th seed lamang sa Western Conference na may 46 wins at 36 losses na record. At natalo sila sa Sacramento Kings sa play-in tournament, kaya hindi nila nakuha ang NBA playoffs. Ngunit ngayong season malaki pa rin naman ang kumpiyansa ng lahat na mananalo sila dahil nga sa mga bagong manlalaro na idinagdag, samantala maglalaro ang Warriors sa kanilang unang laro ng season sa October 23 laban sa Portland Trail Blazers. Habang maraming tao pa rin ang nagtataka tungkol sa estado ng Los Angeles Lakers sa kabila ng lahat, sa ngayon walang ginawa ang koponan ng mga big trade maliban sa pagkuha nila kay JJ Redick bilang kanilang head coach. Isa sa mga usapan ngayon sa Lakers itong pag-draft kay Bronny James. Isa sa mga pinaka-interesante na paksa na kung gaano ba katagal ang oras ng paglalaro niya para sa Lakers ngayong season, at kung makakasama ba niya sa court na maglaro ang kanyang ama na si LeBron James. Kung makikita siya o aasahan na maglaro na sa court ay dapat na i-improve niya muna ang kanyang sarili, ayusin ang kanyang laro ng buo upang mabigyan ng mahabang oras sa paglalaro upang malaki ang posibilidad na makasama niya ang kanyang ama na maglaro. Maghihintay ang lahat na makita ang sandaling iyon dahil sila ang unang mag-ama na duo na aktibong naglalaro ng magkasama sa parehong koponan sa NBA. Sa kawalan ng maraming pagbabago sa Los Angeles Lakers sa kanilang roster sa off-season, tila may posibilidad na makita si Bronny James na maglaro, ngunit marami ang nagsasabi na kailangan niya daw muna i-improve ang kanyang sarili bago sumabak sa antas ng paglalaro sa NBA, ngunit sa kanyang ipinakita na determinado sa laro, naniniwala ang iba na magiging malakas ito sa tabi ng kanyang ama, lalo na't iisa lang ang kanilang koponan. Noong kanyang Summer League time nag-average si Bronny James ng 8.8 points at 3.5 rebounds at 1.0 assist na merong 35.0% mula sa field at 62.5% mula sa free throw line. Ang kanya namang 3-point attempt ay tila mababa na meron lamang na 15.8% na mababa bilang tawagin na shooter, ngunit sa kanyang determinado sa laro, sa kanyang taglay na bilis sa laro ay may taglay din ito na merong kakayahan na magdepensa sa mga kalaban.